Ako si Paing, at ang karanasan na ibabahagi ko nangyari sa isang isla sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Kasama ang aking mga kababata, naging libangan namin ang tuklasin ng iba't ibang bahagi ng isla ng Palawan gamit lamang ang bangka. Bago ko pa man ikwento sa inyo ang aming karanasan sa pagtutuklas ng mga isla, hayaan niyo muna akong ikwento sa inyo kung ano ang aming trabaho at paano namin nagawa ang aming mga aktibidad sa araw-araw na buhay. Elementarya lamang ang aming natapos dahil walang paaralan na malapit sa lugar ng mga panahon na yon. Kailangan pa naming bumiyahe na mahigit sa 4 na oras mula sa isla kung saan kami nakatira papunta sa Coron kung saan kami nag-aaral. Dahil sa layo ng lugar at sa kahirapan ay pare-pareho kami ng mga kababata ko na sina Japoy at Arlo na hindi na nakatapak pa ng sekundarya. Ang katwiran namin noon, basta marunong magbasa, magbilang at magsulat, ayos na. Kasama ang aming mga magulang, tumutulong kami sa pangingisda. Sa pamamagitan nito ay nagkakaroon na rin kami ng kabuhayan at kita. At dahil kami ang nakapag-aral na nanatili sa isla, kaya kami na rin ang naatasan na magdala ng aming mga huli sa bayan, kung saan may magandang bentahan ng mga isda, lalo na kung mga buhay na lapu-lapu ang aming huli at maging ang iba pang isda noon. Magandang presyo, basta babuhay, lalo na kung sa mga resort namin na benta. Taong 1988, nang inaral rin naming tatlo kung paano gumawa ng malaking bangka. Hindi naman kami nabigo dahil mabilis naman namin yung natutunan. Pero naantala ang aming pag-iipon sa paggawa ng bangka dahil sa may nangyaring hindi maganda kay Japoy. Bago pa man ito nagkasakit, naimbitahan kami ng isang kakilala. Kagaya rin naming mangingisda. Piyesta sa kanilang lugar sa 2 isla mula sa amin. Kaya't napag-usapan namin magkakaibigan na paunlakan ng kanyang pag-imbita. Nagdala pa kami ng malaking isda na nahuli namin ng gabi. Naging maayos naman ang pagtanggap sa amin ng mga tao sa lugar. Lalo na kay Japoy, maraming bumabati sa kanya. Hindi sa pagmamayabang pero may tindigang kaibigan ko na ito, na kahit moreno ang kulay, talagang mapapansin siya ng mga kababaihan. Kaya nga't kaliwat kanan at naobya ng loko-loko kong kaibigan. Kaya nang dumayo kami sa pangatlong isla, naging agaw pansin ng aming kaibigan na maging ang mga nag-iinuman doon ay inaalok kami ng alak. Lalo ng lalaki na may mahabang balbas at mahabang buhok na nakataling na makatagay sa kanila. Si Japoy, hindi nila tinigilan hanggat hindi ito nakainom. Pero nang makita kami ng aming kakilala, dali-dali kami nitong pinuntahan. Kaagad na niyaya sa kanilang bahay. Tinanong kami kung uminom ba kami kasama ang mga kalalakihan. Sabi namin hindi. Sasabihin ko pa sana na si Japoy ay nakapag-shot doon pero naunahan na ako ni Japoy sa pagsasalita. Binigay na nito sa kaibigan namin ang dala naming isda na nilagay namin sa basket na gawa sa sako. Pagkatapos no, naging abala na kami. Hanggang sa nakalimutan ko nang sabihin sa kaibigan namin na nakainom si Japoy ng isang tagay. Hindi na kami pinayagan pang lumabas ng kaibigan namin sa kanilang bahay. At sa kung anong dahilan, hindi namin alam. 3:00 ng hapon. Nagpaalam na kaming uuwi na dahil magpapalaot pa kami kinagabihan. Malapit lang naman ang isla na ito. Kalahating oras lamang ang layo mula sa amin, kaya makakapagpahinga pa kami bago pumalaot. Habang naglalakad papunta sa dalampasigan kung saan naroroon ang aming bangka, muli itong naging tampulan ng mga titig. Tinukso pa namin ito ni Arlo. Ang kaibigan naman na si Tasing na siyang nag-imbita sa amin ay patawa-tawa rin sa mga panunukso namin kay Japoy. Hanggang sa dumaan kami sa mga kalalakihan na nagpainom kay Japoy kanina.
Wala nang lalaki na yun doon. Tanging ang mga kasama na lamang nito ang nakita namin. Lasing na ang mga ito at tila ba hindi na nagkakasundo sa kanilang pinag-uusapan. Nakauwi naman kami ng maayos ng hapon. Pero naabutan kami ng ulan nung malapit na kaming makarating sa isla kung saan kami nakatira. Nagkanya-kanya na kami ng uwi pagkatapos noon. Pero kinagabihan, kami na lamang ni Arlo ang nagkita sa dalampasigan. Tinanong ko siya kung hindi niya dinaanan si Japoy. Dinaanan ko naman pre pero tulog pa rin eh. Hindi daw siya sasama palaot sabi ng kapatid niya. Napailing na lamang ako ng ulo. Inisip ko na lang na lasing na siguro ang loko. Kaya't kaming dalawa na lamang ni Arlo ang pumalaot ng gabing yon. Naglatag kami ng lambat sa isang parte ng lugar at tumuloy na sa binabalak naming pamumuslit. Halos madaling araw na nang nakauwi kami. Pero sumalubong sa amin ang balita sa dalampasigan na itinakbo sa ospital si Japoy. Maya-maya pa, nakita namin ang kapatid nito na isa ring mangingisda. Tinanong namin ito kung ano ang nangyari kay Japoy. Dinala sa ospital. Nanginginig. Mataas yung lagnat. Hindi na namin alam kung ano yung gagawin kaya nag-ukupan na lamang si Papa ng bangka. Dadalhin nila sa ospital sa Coron si Japoy. Wika ng kanyang kapatid. Dinala naman namin ni Arlo ang aming huli sa aming pinagbenta ng mga isda. Imbis na kumuha pa ng pang-ulam, hindi na namin yung ginawa pa. Balak naming magbigay ng tulong sa magulang ni Japoy sa gastusin sa gamutan niya sa ospital. Pagkatapos makapagbenta, kagad na kaming pumunta sa aming lambat. Mabilis na namin yung pinandaw para mabenta na rin ang lahat ng yon. Hindi man ganun kalaki ang pinagbenta namin ng isda at pusit. Dali-dali naman kaming umuwi at nagpaalam na dadalawin namin sa ospital si Japoy. Pinayagan naman kami nila Papa. Si Papa ang kinuha namin para magmaneho ng bangka na kanilang ginagamit para mabilis ang pagbiyahe namin papunta sa Coron. Pagkarating namin sa isla, sumama si Papa papuntang ospital. Doon ay nakita namin ang hindi magandang kalagayan ni Japoy. Ayon sa doktor, may nakain itong lason. Kaya kami ang tinanong ng nanay nito kung ano ang mga kinain namin sa isla na pinuntahan namin para mamiesta. Sinabi namin sa ginang kung ano ang mga kinain namin na yon. Wala namang nangyari sa amin ni Arlo, sabi ko. Bawal lang maraming bisita sa loob kaya napilitan na lamang kaming lumabas sa ospital. Pero narinig namin na maraming gamot ang nireseta ng doktor kay Japoy. Alam namin na walang pera ang nanay. Binigay na namin sa kanyang kinita namin ang araw na yon. Hanggang sa ayon, dumating ang araw na kinailangan na nila itong ilabas ng ospital. Kahit hindi pa magaling, wala naman kasing nangyari sa sitwasyon ni Japoy. Naisipan na lamang na iuwi na ito ng kanyang pamilya. Pero kulang naman ang pera para mailabas siya sa ospital. Kaya't napagpasya namin ni Arlo na bawasan ang ipon naming 3 na para sana sa malaking bangka. Ang pera, makikita pa yan pero sa panahon na yun ay buhay ng kaibigan namin ang nakataya. Kinuha namin ng mahigit sa kalahati ng ipon. Kailangan pa kasing bumili ng mga kakailanganin niyang gamot. Nagpasalamat naman ang ina ni Japoy dahil hindi namin pinabayaan ang kaibigan. Magpaganon pa man, hindi pa rin gumagaling ang kaibigan namin noon. Kahit na kompleto na lahat ng gamot, wala pa ring epekto sa sakit ni Japoy. Inabot na ng 3 linggo ang pagkakasakit niya. Hanggang sa naisipan namin ni Arlo na pupunta sa lugar ng kaibigan namin na pinunta ng piyesta. Pagdating namin sa isla, nakita namin ang kaibigan naming si Tasing na nagtatahi ng kanyang lambat sa dalampasigan. Nagulat pa ito nang pumunta kami. Minsan naman kasi kaming nakikita-kita sa laot pero hindi namin sinabi na pupunta kami sa isla kung saan siya nakatira. Nilapitan namin siya. Kinausap kung may kakilala ba siyang magaling na albularyo. Bakit pre? Sinong may sakit?
Sinabi naming si Japoy. Nagkasakit siya nung pumunta kami dito pre nung gabi. Nung nakaraang linggo pa siya nakalabas pero ubos na lahat ng gamot niya. Pero walang nangyayari. Nagulat si Tasing sa sinabi ko. Teka pre, nakipag-inuman o kumain ba si Japoy sa ibang lugar maliban sa bahay? Tanong nito. Si Arlen ang sumagot sa kanya na nakitagay si Japoy sa mga kalalakihan na nasa lugar nung araw na yon. Napailing na lamang si Tasing at nagsabi na bakit hindi namin kaagad sinabi sa kanya. Nagtaka din kami gawa ng bakit nga ba nawala sa isip namin yon. Dali-dali itong umuwi papunta sa bahay nila. Kumuha ng damit. Niyaya niya kami na pumunta sa likurang bahagi ng isla. Nakita namin sa lugar ang isang maliit na kubo. Tinawag na Tasing ang nakatira doon na nagngangalang Manong Teling. Kagad namang may lumabas sa kubo na isang may edad na lalaki noon. Kinausap yun ni Tasing, kaya't pinalapit na kami nito sa lugar. Sinabi namin kay Manong Teling ang sakit ng aming kaibigan na si Japoy at kung kailan ito nagsimula. Ano ang itsura ng lalaki na nagbigay ng inumin sa kaibigan niyo? Medyo mahaba pa yung bigote. Mahabang balbas tsaka buhok na nakatali. Sagot ko. Si Budak, sabi ng matanda, na medyo napalakas pa ang boses nun. Nagtaka naman kami kung sino si Budak kaya tinanong ko si Tasing kung sino yon. Si Budak, pamangkin ng residente dito sa amin na taga Siquijor. May dugong mangkukulam at aswang yun. Bigla na lang yung sumulpot dito sa isla kapag may okasyon eh. Naggulat ako sa sinabi nito. Halos hindi makapaniwala. Lumaki kami sa lugar. Umabot edad na 23 pero yun pa lamang ang kauna-unahan kong narinig na tungkol sa may manlalason at aswang sa lugar namin. Dali-dali nang pumasok si Manong Teling sa kanyang kubo noon. May kinuha itong maliit na bayong na kung hindi ako nagkakamali, lalagyan niyo ng kagamitan niya sa panggagamot. Ito na mismo ang nagsabi sa amin na bilisan na namin bago pa man kami abutan ng dilim sa karagatan. Bilisan na ninyo. Mahirap na ang mabutan tayo ng takip silim sa laot. Tanging salamat na lamang ang nasabi namin kay Tasing dahil sa nagmamadali ng matanda na makarating sa isla. Mabilis kong pinatakbo ang bangka. Kaya ang sana ay kalahating oras na biyahe pa uwi. Umabot lang yun ng 20 minuto. Halos magtakip silim na nang makabalik kami sa isla. Kahit hindi pa nakauwi sa bahay ay diretso na kami sa bahay nila Japoy. Nagkataon naman na masama na naman ang pakiramdam nito. Ayon sa kanya ay para bang sinisikmura siya at hinahalungkat ang kanyang kalamnan. Kaya hindi na siya nakapagsalita pa. Mabilis naman na lumapit sa kanya si Manong Teling. Dali-dali siya nitong nilapitan at hinipan sa noo. Tila ba natauhan si Japoy ng hinipan ng matanda. Napatingin na lamang ito sa amin. Maya-maya ay natumba ito. Pero napakabilis ng kilos ni Manong Teling. Mabilis siya nitong nasalo sa kanyang mga bisig. Hindi na kami nakapagbigay galang sa magulang ni Japoy dahil sa nangyari. Anong ginawa niyo sa anak ko? Magkahalong galit at pag-aalala na tanong ng ginang. Huwag kang mag-alala. Hindi pa naman malala ang tama sa anak mo. Wika ni Manong Teling sa nanay ni Japoy. Kumunot ang noo nito. Hindi nito naisip na kailangan ng albularyo ang sakit ni Japoy. Habang wala pang malay si Japoy ay inayos na ni Manong Teling ang mga sangkap na gagamitin niya sa panggagamot niya kay Japoy. Kulang-kulang kalahating baso na katas ng purong kalamansi. Nilagyan niya ng 7 patak ng langis at itlog na kakagaling lang sa pugad ng manok. Pinaghalo niya ang mga sangkap. Nag-orasyon. Hinipan ng noo ni Japoy. Ilang sandali pang nakalipas, muli na itong nagising. Nang balak nang ipainom ni Manong Teling ang sangkap ng kanyang ginawa,
Hinawi ni Japoy ang kanyang kamay. Mabuti na lang at hindi natapon ng sangkap na yon. At para matigil ito sa pagwawala ay tinulungan namin ang kanyang ama na hawakan siya hanggang sa hindi na ito makagalaw. Mabilis na pinainom ni Manong Tiling sa kanya ang sangkap na kanyang ginawa. Pinatanga namin si Japoy kaya kaagad niya itong nalunok. Nang sigurado na kaming nalunok niya ang gamot, binitawan na namin yon. Naupo ito ng tahimik sa sofa na tila ba hindi nito alintana na nasa harapan niya kami. Nakakaawang tingnan ng kaibigan namin. Parang wala ito sa sarili. Hanggang sa bigla na lamang itong naduwal. Diretsong nasuka. Nagkalat ang suka nito sa kanilang sahig. Laking gulat namin nang may inuluwa siyang isang kulay itim na sisiw na tila ba kakamatay lang. Hindi napigilan ng kanyang ina ang nakita. Napasigaw ito sa gulat. Hindi niya lubos maisip na may hayop sa katawan ng kanyang anak. Hindi din buo ang sisiw na yon. Kulang-kulang ang parte ng katawan nito. Muling hinipan ni Manong Tiling ng orasyon ng noo ni Japoy. Pagkatapos ay pinainom niya ng isang baso na tubig na may tinunaw na asin. Ilang sandali pang nakalipas, umayos ng upo si Japoy. Tila ba natauhan ito sa mga nangyari? Nagtaka ito nang makita kami sa bahay nila. Gusto sana nito makipag-usap sa amin pero nanghihina pa ito. Kaya't sinabihan siya ni Manong Tiling na matulog na muna para bumalik ang lakas na nawala sa kanya. Habang ang inluwa niyang sisiw ay kinuha naman ni Manong Tiling, kaagad na sinigaan. Nang matapos na ito sa kanyang ginagawa, nagpahinga naman si Japoy. Doon na nagkwento sa amin si Manong Tiling. Kaya siya hindi gumaling dahil hindi tinanggap ng katawan niya ang pagiging aswang. Kaya hindi nabuo ang sisiw sa katawan niya. Mabuti na lamang at yang gawang nilagay ng nilalang at hindi lason. Kung nagkataon na lason ang nilagay, hindi na siya humihinga ngayon. Napahinga ng malalim ang nanay ni Japoy. Pero naging maaliwalas ng mukha niya. Ganon din naman ang tatay ni Japoy. Nagpasalamat ito sa ginawa namin na pagdala namin kay Manong Tiling sa kanila. Ilang sandali pa, naganda ng nanay ni Japoy ng hapunan. Pinakain na muna kami ng nanay ni Japoy bago kami umuwi noon. Si Manong Tiling, nanatili na lamang sa kanila para matingnan niya pa si Japoy. Pag-uwi, tinanong ako ni Papa kung saan ako nanggaling. Muntik pa ako mapagalitan. Mabuti na lamang at sumama sa akin si Arlo. Siya nang nagpaliwanag kay Papa kung saan kami nanggaling at ano ang ginawa namin. Nawala ang galit nito nang malaman na naghanap kami ng albularyo para kay Japoy at naging maayos ng kalagayan ng kaibigan namin. Sa bahay na lamang natulog si Arlo ng gabing yun dahil alam naman ng mga magulang niya na magkasama kaming dalawa. Sumunod na araw, maaga pa lang, umuwi na si Arlo. Nang maayos ng kalagayan ni Japoy ay hinatid na namin si Manong Tiling. Binigyan ito ng nanay ni Japoy ng pera, pero hindi niya yun tinanggap. 3 barya lamang na tig-piso ang tinanggap niya. Ayon sa kanya ay sanag ang tawag doon. Nang maayos ng lahat ay balik-hanap buhay na naman kami ni Arlo, hanggang sa tuluyan ng maging maayos ang kalagayan ni Japoy. Muli na itong nakasama sa amin sa pangingisda. Muli naming nabuo ang pera na pangpagawa namin ng aming bangka noon. Nang nabuo ang bangka ay doon na kami nagsimulang dumayo sa kung saan-saan. Parte pa rin lahat ng aming isla. Ang estilo naman, kapag nahulog na namin ang lahat ng palangre, kailangan naming maghintay ng 3 oras o minsan na higit pa bago ito hanguin. Doon ay nagagawa naming gumalas sa iba't ibang bahagi ng lugar. Mga maliliit na isla o hindi kaya ay lawa na pinapasok na ng aming maliit na bangka. Noong una, hindi lang namin napapansin kung saan kami napapadpad. Pero nang natuklasan namin na manguha ng alimango, ay doon kami nawili sa pagpunta sa iba't ibang bahagi ng isla. Mas lumaki ang kita namin. Mas nakatikim na kami ng iba't ibang lamang dagat nang matuklasan namin na marami pala sa aming lugar yon.
Isang araw, nakarating kami sa isang lugar na malayo na sa kung saan kami nakatira. Inabutan kami ni Subasco sa laot kaya napilitan kaming gumilid, papunta sa isla na siguro ay walang nakatira. Pinasok namin ang bangka sa isang isla na puro puti ang buhangin. May napansin kami na parang maliit na lawa sa lugar. Kaya sa pagiging malikot naming tatlo, pinasok namin ang maliit na bangka. Nakita namin ang isang kuweba na napapasukan ng tubig noon. Banayad ang tubig sa lugar na yon kaya't magandang pasukin. Gamit ang maliit na bangka ay naisipan naming tatlo na sumakay sa maliit na bangka para pasukin ang kuweba. Nung papasok pa lamang sa kuweba, kinabahan kami. Pero habang papasok ang bangka sa loob, namangha kami sa ganda ng lugar. Habang tumatagal ang pagpasok sa kuweba, iba't ibang uri ng ibon ang aming nakikita noon. Marami ring mga paniki na naninirahan sa loob ng kuweba. Marami ring mga patulis na bato na tila ba inukit sa lugar noon. Ang iba ay matitingkad ang kulay na nakakaakit sa paningin ng kung sino man ang mahilig sa kumikinang na bagay. Animoy imbakan ng diamante ang lugar dahil sa napakaraming bato na animoy salamin kapag kumikinang. Malawak ang espasyo sa loob ng kuweba. Hindi ko alam kung gaano na kalayo ang aming narating. Pero nang tingnan ko ang tubig, tila ba hindi na tubig alat yon. Dahil na-curious ako, inilubog ko ang aking kamay sa tubig. Tinikman. Namangha ako dahil sa ang tubig ay hindi na maalat. Tubig tabang na ang tubig kung saan kami naroon. Bigla na lamang akong nakaramdam ng takot kaya ginawa ko. Hinawan ko ang bangka pabalik sa tubig alat. Habang abala ako sa pagsasagwan, hindi ko alam na si Arlo pala ay kumukuha ng mga bato na nakikita namin sa lugar na yon. Hindi pa kami nakalahati sa paglabas ng kuweba. May narinig kaming malakas na tinig ng lalaki na tila ba sinisita nito ang kung sino man ang pumapasok sa kuweba. Dahil sa lakas at sa nakakatakot na boses, nagpasya na akong tuluyan ng sumagwan pabalik sa labas ng kuweba noon. Paglabas namin ng kuweba, nagmamadali na si Arlo na makaalis kami sa lugar. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang sumama ang galaw ng tubig sa aming kinaroroonan. Kung kanina ay banayad ang paggalaw ng tubig na yon, ngayon naman, para bang galit na galit ang kalikasan sa paghagupit. At ang mas nakakapanindig balahibo ay ang pagkarinig namin ng malakas na boses na para bang nagmula sa ilalim ng lupa. Dahil walang ibang tao sa lugar, hindi namin maintindihan kung ano ang aming gagawin. Habang palakas ng palakas ang boses ay ganun pa rin kalakas ang paggalaw ng tubig na tila ba gumagawa yun ng ipo-ipo. May kinuha ba kayo na kahit ano sa loob ng kuweba mga tol? Mabilis na tanong ko. Wala tol, delikado na baka may nagbabantay sa mga yun na hindi natin katulad eh. Sabi ni Chapoy. Habang si Arlo naman ay nauutal na nagsabi ng, ako tol, meron, eto. Wika nito, sabay pakita ng ilang pirasong bato. Sabay kaming napamura ni Chapoy sa nakita. Ibalik mo yun Arlo, bago pa may mangyari masama sa atin dito. Kahit na nanginginig ang tuhod ay naglakad na si Arlo papunta sa naggangalit na tubig. Nag-usal ito ng paghingi ng patawad sa kanyang ginawa, habang binabalik niya ang mga bato sa kalikasan. Ilang sandali ang lumipas, unti-unting naging banayad ang paggalaw ng tubig sa lugar kung saan kami naroroon. Nang tuluyan ng naging banayad ang daloy ng tubig, ay doon pa lamang namin nilisan ang lugar. At nang makalabas kami sa parting yun ng isla, doon namin napansin ng banayad ng karagatan at malapit na ring mag-aalas 4 ng madaling araw. Bababa ng level ng tubig kaya nagmamadali na akong iminaumbara ang malaking bangka palabas ng lugar na yon. Nakaramdam ako ng ginhawa ng tuluyan na kaming nakalabas. Tila ba doon pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Habang pinupunta ng aming hinulog na mga kawil,
at sa kung anong kapalaran namin ang araw na yon. 3 piraso lamang na isda ang aming nahuli. Hinati na lamang namin yon. Naging paksa na ang aming usapan ng lugar na aming natuklasan sa Tagum Isla. Ganun pa man, hindi pa namin ito pinagkalat. Marami kasing naninirahan na iba't ibang uri ng ibon sa loob ng kuweba. Ilang taon lamang ang nakalipas, natuklasan na rin ng lugar ng iba pang mangingisda. Hanggang sa sumikat ng lugar at sa ngayon ay isa na itong atraksyon ng turismo. Pero kasabay ng pagdiskubre sa lugar, ay ang kaliwat ka ng trahedya na nangyayari mismo sa loob ng kuweba. Ganun pa man, nangyayari lamang ito kapag may ginawang hindi ka nais-nais ang tao sa loob ng kuwebang yon. Pero hindi na kami muling bumalik pa sa kuweba. Simula nang pumasok kami doon at muntik na mapahamak. Maging ang mga tao sa lugar namin ay tila ba takot na pumasok sa kuwebang yon. Ganun pa man, ang palagi ko na lamang sinasabi sa kanila, may mata at bantay ang kuwebang yon. Kaya kapag pumasok ka sa lugar na ito, pumasok ka dahil gusto mong makita kung ano ang natural na ganda. Pero wag na wag kang gumawa ng anumang hindi maganda sa lugar na yon. Dahil paniguradong trahedya at buhay ang magiging kapalit.